Magandang araw mga kasari-sari. Ito na naman ang inyong palawenyang tindera, si Ate Tintin. At for today's video, sagutin ko lang yung katanungan ng isa nating viewers mga kasari, no? Baka isa rin ito sa nagiging problema ninyo. Ano ba ito? Kung gusto mong malaman ang problemang pangtindahan, huwag ka nang mahiya. Please lang, mag-subscribe ka na kay Ate Tintin. Ang inyong palawenyang tindera. At syempre, pakilike na rin ang aking video kung isa kang may tindahang nakaka-relate dito. At pakipindot na rin ang notification bell para syempre pag may bago akong upload, isa ka sa manonotify. Kung hindi ka naman busy, pakishare naman, sisi. At eto na, umpisa na natin ang Real Talk, masaya at mainit-init natin chismis. Muli, magandang araw mga kasari-sari, no? Bago pa lang sa aking channel, kadadalaw nyo pa lang dito, mag-subscribe muna kayo. At syempre, ito na naman ang inyong lingkod, si Ate Tintin. So sabi ng isa nating viewers, Ate Tin, ano ba daw yung aking ginagawa sa mga biskwit or mga paninda? Usually, nangyayari yan, no, talaga. Yung mga sa Bisaya pang tawag ay kanang nagkupas na. Yung ano ba yun sa Tagalog, no? Yung hindi na siya malutong. Oh, kadalasan yan, ganyan yung nangyayari sa biskwit pagka matagal. Una, sa totoo lang, no, wala na tayong magawa dyan. Pagka yan ay binenta mo, ibabalik lang din yan ni customer sa'yo. So, eto yung mga dapat nating gawin para hindi mangyari sa atin. Number 1, check mo kung yung item na binibili mo ay fast moving ba yan or slow moving. Pag slow moving, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, huwag magtambak. Okay? Next, syempre mga kasari, i-check ang expiration date. Lalo na sa mga biskwit katulad ng Pudgy Bar, yung mga cheesecake na yan, medyo maiksi lang ng kaunti yung kanilang buhay, no? Dito sa amin, check ko, galing ng Maynila, pagdating dito, pag bumibili ako sa grocery store, 3 months lang yung buhay niya, mag-expire na siya. Syempre, galing pa ng Maynila, yun, no? Binabiyahe pa dito sa amin sa Palawan. So, bumibili ako pa isa-isang flavor lang. Lagi na sinasabi ko, i-check yung panindang bibilhin nyo kung fast moving ba siya o slow moving ba siya para hindi ka magtapon, hindi siya abutin na expiration at hindi rin siya kukupas, o mga kasari. Number 2, pag naka-display na yan sa inyong tindahan, make sure hindi siya naiinitan. O may mga tindahan kasi yung pasukin ng init, di ba? May mga ganong tindahan eh. Sa akin, pinagpapasalamat ko na yung aking tindahan, yung aking mga biskwit ay nandito lahat sa taas. Hindi siya pasukin ng init. Kasi number 1 din yan, no, na bakit madaling masira yung isang biskwit. O, ganon mga kasari. Next, syempre, kung kayo ay may mga lagayan kayo, yung glass lang. So, yung iba kasi, nilalagay na nila doon. Kumbaga, inaalis nila sa plastic. Ako, mga kasari, yung katulad ng ganito, no, biskwit, hindi ko siya tinatanggal sa plastic. Nakaganito pa rin siya, tapos nakatali. Kung saan ako nagbukas, tinatali ko siya. Yung iba kasi, tinatanggalan ng plastic, tapos dinidisplay. So, wala namang masama kung ganun yung style ninyo ng pagdi-display. Pero mas madalas kasi, mas madali siyang pasukin ng hangin. Unlike sa ganito, na nakasealed pa rin siya. Katulad nito, di ba? So, tanggal na to siya. Ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa isang plastic ulit na pwede ko siyang talian. So, nakaganyan yan siya. Halimbawa, ito. Yan. Tinatalian ko yan siya dito para hindi siya basta-basta mapasok ng hangin, para hindi siya kaagad kumupas. So, yung ganun yung style ni Ate Tintin. Pero yung iba kasi maganda yung mga tindahan nila, may mga glass talaga sila nalagayan. So, nilalagay nila doon, tapos nilalagay sa plastic. Okay lang naman kung fast moving yung mga ganito sa inyo. Pero kung slow moving, ay mahirap siya mga kasari kasi talagang kukupas yung inyong paninda. So, number 1 talaga dyan, dapat magaling kayo sa pag-handle, pag-iingat ninyo ng inyong produkto. Syempre, tayong mga tindera, dapat magaling tayo doon, no, mga kasari. Yung iba naman, kahit na tinatanggal nila sa plastic, nilalagay sa garapon. So, okay din yun, hindi, nakasealed talaga siya. So, nasa sa inyo na yan kung paano ninyo pag-ingatan yung inyong paninda. Nasa atin yan ng mga tindera. Pero ako kasi, ayoko nang marami masyadong lagayan kasi nga nakatali-tali lahat ng mga biskwit ko. Kasi ito dito sa harapan ko ay mga candy naman yung nakalagay. So, hindi siya basta-basta kumukupas mga kasari.
Kaya pag binili siya ni customer, malutong pa rin siya. So wala ko naging problema kahit mga 2 buwan pa siya na hindi siya ganun kabenta sa akin. Kasi may mga biskwit ako na ganun, umaabot ng 2 buwan sa akin kasi talagang super duper slow moving siya, mga kasari. So hindi siya kumukupas. Ganun pa rin siya, balutong pa rin siya. Tingin ko nasa tindera na yan kung paano niya ingatan yung kanyang mga paninda, mga kasari. So sana nasagot ko, ma'am, ang iyong katanungan, ha, mga kasari. Kaya tayong mga tindera, dapat magaling talaga tayong mag-isip na kung paano natin pag-ingatan yung ating mga paninda. O di ba yung iba nga, pagka maraming mga daga sa kanila na hindi nila maiwasan kung anong gagawin, ay talagang nagtsatsaga, nilalagay pa sa balde yung kanilang mga paninda. So, kanya-kanya tayo ng diskarte sa totoo lang para ingatan natin ang ating produkto dahil mahalaga sa atin ang bawat piso. So, hanggang dito na lang si Ate Tintin. Muli, makikisuyo ako sa inyo. Bukas na ang bahay ni Ate Tintin. Pwede ka nang, syempre, magrehistro. Magrehistro, di ba? Ano yan? Parang boboto lang. So, mga kasari, dahil linggo ngayon, light lang yung ating pag-uusapan. At syempre, hindi ko nahahabaan ang aking pakikipag-chismisan sa inyo. Mga kasari, happy weekend sa inyo. At syempre, hindi ako nakapag-shoutout dahil busy-busy si Ate Tintin. Kita nyo nga, basa na ako ng pawis sa mga kasari. So, paano? Gaya nga ng palagi kong sinasabi, mag-iingat tayong palagi sa mga palautang na hindi marunong magbayad. Char lang, mga kasari. Pero syempre, mag-iingat tayong palagi, mga kasari.